Buenos dias, damas y caballeros. Yesterday, we discussed the possibility that my friend, Attorney Levy Baligod, might be disbarred. This was after Bucor Chief, former AFP Chief General Carandang filed disbarment case against him before the Supreme Court, along with the filing of cyber libel case in relation to the alleged expose by or fake expose by fake Marines. So this time we're gonna bring you another development regarding another DDS who may also be disbarred, and this is Attorney Ferdinand Topacio or Ferdi Topacio, and some groups from the Gabriela Party List and other women's group are preparing to file disbarment complaint against him, stemming from his alleged sexist remarks he made during a radio program blaming actress Ann Curtis for the remarks, sexist remarks made against her by Congressman Bong Suntay, na parang sinasabi niya kasalanan daw ni Ann Curtis at napaka-ipokrita daw ito, ito pa daw nagpapasexy at nagpapayaman sa kaseksihan, at in relation to this, mukhang ngayon this early medyo nagpapanik na rin at nagsisisi na ata itong si Topacio sa mga pahayag niya. In fact, meron pa siyang more incendiary or more sexist remarks sa YouTube channel niya, na ilalabas sana niya or nailabas na niya, pero later on na pull down niya, tinanggal niya sa channel, dinilit niya yung video na yun, yun sana lumabas siya sa last March 5 sa DWIZ program niya na ang tawag Yes Yo Topacio last March 5. Pero as of now, lumalabas na yung video niya, ay naka either natanggal na or naka private mode na, last Sunday pa lang or Saturday evening, hindi na siya nakikita. Na ibig sabihin, natatakot talaga siya na papailan siya ng Gabriela at ni Congresswoman Sara Elago ng disbarment complaint. Yun. So yun nakikita natin na nag-break up na yung mga lakad na tayo, and we will continue making our analysis dito. So ilagay muna natin yung tubig para hydration. Medyo mainit na ngayon pati dito dahil summer, So yan, yan ang napala ng mga DDS. Matatalino pa naman sana itong mga tao ito, pero they are really throwing everything out the window. They are really risking everything para lang sa poon nila. I hope it's worth it, kasi sisira ng buhay nyo. Tingnan nyo itong si Suntay, ngayon wala siya, kwan siya, saan tahimik siya ngayon, Parang sa English, he just ate the cat.
So, sirang-sira siya. He built his career as councilor of, well-loved councilor, a popular councilor of Quezon City. Ngayon, nasa kongreso na siya. Diyan pa siya nagkalat. At pati sa Quezon City siguro, diyan sa lugar ko, kasi kahit nandito na tayo sa bundok, registered resident pa rin tayo diyan sa Quezon City. Kahit diyan sinusuka na siya ng mga botante. In fact, meron ng mga panawagan, meron ng mga encouragement kay Mayor Joy Belmonte, who is ending her term in 2028, para tumakbo as kasi nasa pareho silang distrito, para tumakbo para talunin itong si o itanggal sa kongreso itong si Suntay. So laking problema niya kung mabanggain niya si Joy, edi talo talaga siya. Klarong-klaro na talo talaga siya. So yan So ano ba to nangyayari sa mga DDS? They are really destroying their reputation, destroying their family. Sa case ni Mike Defensor, dahil yung sasakyan daw ginamit na 18 Marintes ay nakaregistered sa asawa niya. Ngayon pati asawa niya pinatawag ni Melvin Matibag sa NBI. So grabe grabe yung nangyayari sa kanila. I really hope it's worth it. And we're not just saying money. Baka hindi naman, mayayaman naman ito. Pero it is really the distraction is the destruction of their reputation, destruction of their standing in the community, destruction of their profession. Worth it? Kasi sa tingin ko, sa palagay ko, hindi. Kasi family is everything. Tingnan mo itong Suntay, itinakwil na siya ng pamilya niya. So it's not really worth it, kung sa akin. So this is what's happening now, for Topacio to remove his own, noon yan, tapang-tapang yan. Kahit anong sinasabi niya, he doesn't regret saying it. In fact, may statement pa nga siya na wala daw siya control doon sa show. Hindi, pero alam naman natin, ganito yan sa mga radio stations, tulad dito kay Topacio sa DWIZ, pwede ka regular empleyado ka, regular broadcaster ka ng isang radio station. Ikaw sineswelduhan. Pagkatapos ang radio ang maghahanap ng sponsor mo. Pero practice rin ito ng mga radio stations or TV station para maging economically viable. Yung black timer ang tawag nila na okay, bibili mo, parang i-reserve mo itong oras from 2 o'clock in the, yung oras na dead, sabi nilang dead oras, dead hour, let's say 2 o'clock and up to 4 o'clock, ganon. Babayaran mo yun, yung oras na yun. Kung once a week ka ba or twice a week or every day, ganon, yung oras na yun sa'yo. Pero ikaw maghanap ng sponsor mo. In short, ikaw magbabayad doon sa oras na yun. Black timer. Pero hindi ka empleyado ng DWIC. So I believe hindi naman ata ito empleyado si Topacio sa DWIZ. Siguro black timer ito. So siya may control doon sa programa niya kasi siya nagbabayad sa programa niya. Yes, yo, Topacio. Siya nagbabayad doon kung ano man niya, sabihin niya doon, siya may responsibilidad at siya ang parang producer and
and financer of the show. Although yung iba, syempre, kinukuha as sponsor, mga kliyente nila, mga korporasyon na tumutulong sa kanila, ganon. Ha? Yun ang black timer system. Kaya hindi pwede, ngayon kasi naglabas na ng pahayag si Topacio na wala naman daw siya control, wala daw siyang kinalaman kung tinanggal daw yung kwan na yun, yung segment na or yung buong show, buong recording tungkol sa paghahayag niya ng sexist remarks or insulting remarks against Ann Curtis. Wala daw siyang say doon. Pero meron kasi kanya yun kanya yung programa na yun as black timer, ha? Black timer arrangement ang tawag dyan. So wala ka excuse. Wag ka na maghugas kamay. Topacio, Attorney Topacio, kaibigan ko pa naman ito. Alam na namin ang black timer arrangement. Ikaw rin yan nagpatanggal. Kasi natatakot ka na mapailan ka ng disbarment complaint. So yan, ha. So yun na nga how the high and mighty of the DDS are falling, ha. So yan po ang paunang vlog natin habang dito sa walk the talk, habang naglalakad tayo and doing the walk the talk segment of our vlogging program. Ito yung time na naglalakad tayo while discussing issues of the day. So thank you very much everyone for watching. Good day to all and see you in my next